Bibigyan ng tuon ngayon, the Lord's humility and propriety. Kung merong mga pagkukulang at panlalamig ang mga Kristiyano, ito ay sa pakikipag-ibigan sa Panginoon. At pag may kulang doon, nagkakaroon na ng mga ibang mga symptoms, iba't ibang mga pahiwatig sa iba't ibang bahagi ng ating buhay. Pero ang totoo noon, it is lack of love and love affair with the Lord. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa tagumpay nyo na sa kabila ng iba't ibang kalagayan namin, kami tinitipon nyo para makasamba sa inyo. Sa mga hindi naman nadadalian na tumawid sa ganitong uri ng klima at panahon, binigyan nyo ng tagumpay na makarating dito. Nananalangin kami para sa mga kapatid namin, Panginoon, na nasa mga daan patungo pa sa bulwagang ito. Ipag-adya mo sila sa mga sakuna, Panginoon. Patuloy na kalingain mo sila at bigyan ng ginhawa sa kanilang paglalakbay. At nawa, Panginoon, makarating ng maluwalhati sa aming piling upang kasama naming makasamba, malugod, tumanggap ng mga pagtutuwid, pagtuturo at pagpapalakas nyo. Yan naman ang aming nais, Panginoon, kayo malagay sa gitna ng aming buong church, O God. We like you to be in the center of our fellowship, to be in the center of our lives. Now, Lord, take that central place. Sit on your throne of power and glory. Continue to receive our worship, our offerings, our thanksgiving, and may you dispense blessing to us right now. Sa kabila ng aming mga kalagayan, mga kakulangan, mga karumihan, patawarin niyo po kami, puspusin at pagpalain. Iligtas mo kami sa mga kasinungalingan, sa mga pandaraya ng aming damdamin, ng aming emosyon, sa pandaraya at influensya ng aming kapwa. And Lord, may you find us continuously and consistently falling in love with you. Lord, may you let your face shine upon us. And may your words give us peace. May your words straighten up our crooked lives. And may your words be our light. Teach us, Father, be the speaker. We seek you confidently in the name of your Son, Jesus, our Lord and Savior. Amen. Falling in love with Jesus. Pagka po nagtatanong tayo, bakit mo mamahal ang iyong asawa? Bakit mo mamahal ang iyong kaibigan? Bakit mo mahal ang iyong anak o magulang? Kadalasan nagbibigay tayo ng mga katangian na nagiging dahilan para sila maging kaibig-ibig. Ano-ano ba ang mga katangian ng Panginoon na talaga namang kaibig-ibig? Matthew 3:13-15, ang atin pong tutunghayan. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Napakaganda pong window into which we can look at the character of Jesus. So let's take a look at what the Lord did. Mula po sa Galilea, siya nagpunta sa Jordan River. It was a journey that could have taken him 25 kilometers of walking. Hindi madali. Siya ang anak ng Diyos, hari ng mga hari, tagapagligtas ng daigdig, but he submitted himself to a public baptism, to an ordinance that was only for humans. He submitted himself to the ministration of a prophet who was just a man. An exalted prophet maybe, but in the presence of Jesus, he was just a man. And he submitted himself to the ministration of what you might call a subordinate. He humbled himself before John, who for all intents and purposes was an inferior. Isipin ninyo na ang Panginoong Jesus maglalakbay ng malayo, maglalakad, pupunta kay Juan para magpabautismo. John, who was full of the Spirit, quickly understood the implications. And John did not want to place himself above Jesus. He tried to stop the Lord. Nung makita ni Juan na nandito ang Panginoon at magpapabautismo sa kanya, sabi, naku, hindi po yata tama ito. Hindi bagay. Pinigil ni John, subalit hindi napigil ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hayaan mo na. Tuplin natin ang lahat ng mga tamang gawin. At least for now, let us do all of this because this is proper.
Si Juan, sa Matthew 3:11, sinasabi niya sa mga tao, I baptize you with water for repentance, but after me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Kung minamalaki na ng mga tao ang ginagawa ni John, sabi ni John, maliit na bagay ito. Binabautismahan ko lang kayo ng tubig na nanggagaling dito sa ilog na ito. May kasunod ako, may darating na pinaghahawian ko ng daan. Siya ang the real thing, sabi niya. Siya ang magbabautismo sa inyo ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya ang tutupok ng inyong mga kasamaan at mga karumihan at maglilinis sa inyo na hindi ako karapat dapat na bitbitin ang kanyang sapin sa paa. Pagkatapos, narito ngayon ang Panginoong Jesus magpapabautismo kay John, baligtad. But Jesus insisted. For now, sabi niya, sige na. It is proper and in order to complete the requirements. It is the proper, the correct, the beneficial thing to do at this time. So what can we learn about the Lord here? That the Lord was proper. He was proper. He obeyed the rules. He did not seek VIP treatment. And He showed and He led the way. Sabi naman niya sa John 14:6, I am the way. His way is the way. It is not just a way among many ways. It is the way. Kaya nakikita natin dito, napakagaling niya. Kung saan niya pinapupunta at pinadadaan ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga anak, nauna na niyang daanan. Maging ang pagsunod sa tubig ng bautismo, sinunod niya. Wala siyang ipinagagawa sa atin na di niya naunang gawin. Wala siyang kabanalan, pagtitiis, pagsasakripisyo na hinihingi sa kanyang mga anak na hindi na niya naunang ginawa pa. Sa katunayan, may mga ginawa siyang hindi na niya ipinagagawa sa atin. Tulad ng mamatay sa krus, mapako doon. Ginawa na niya para sa atin. Subalit may mga ginawa siyang marapat lang sundin at sundan ng lahat ng kanyang mga anak. 1 Peter 2:21, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Kaya maging sa simpleng-simpleng pagsunod sa tubig ng bautismo, tayo ba'y nakasunod na dyan? O do we think we're exempted? Kung ang Panginoong Jesus, na hindi naman niya tunay na kailangan yon, ay nagpasailalim sa pagbabautismo, lalo naman ang kanyang mga anak. At lahat ng kanyang pinadadaanan, pwedeng pagkatiwalaan. We can trust the map that Jesus gives us because He had passed that way Himself. Kuminsan po, ako'y naiimbita ang inyong lingkod sa iba't ibang mga churches kung saan-saang dako. Hindi naman lahat ng lugar ay madaling hanapin. At kuminsan, magpapadala sila ng mapa na talaga naman pong kuminsan ay mawawala ang inyong joy pag sinunod nyo yung mapa dahil ang gulo. Malilate pa kayo sa pupuntahan ninyo dahil ang nakakaintindi lang ng mapa yung mga taga-ron sa lugar na yon. Meron pa ako nakitang mapa, dito ka makakarating, may note 2 kilometers before the Catholic Church. Paano ko malalaman na 2 kilometers na before the Catholic Church? Before nga. Naiintindihan nila dahil taga-ron sila. Meron pang kalsadang putol to poblasyon, pero doon ka pupunta. Paano ko malalaman na yung kalsadang yun ng to poblasyon kung hindi naman ako taga-poblasyon? Mahirap sundin ang mga mapa, lalo't ginagawa ng mga tao na hindi user-friendly ang pananaw. Pero ang mapa na ibinibigay sa atin ng Panginoon, dinaanan niyang lahat, na test na niya. So alam niya, pwedeng pagkatiwalaan yon. Pag sinabi ni Lord, lumiko ka sa kanan, dumiretso ka, umakyat ka, sundin, dahil nadaanan na niya. Kung ano pa man ang mga makikita nyo mga kapatid sa Biblia, mga katuruan ng Diyos, sinasabi nyo parang hindi yata ito practical, parang mahirap ito sundin, magtiwala dahil ginawa na ng Panginoon yon. Now, sa simpleng ginawa ng Panginoon na pagsunod sa tubig ng bautismo, may mga malalalim na katuruan na maaari nating makita. Let's take a look at what the Lord taught and teaches through His humility and propriety. Two very simple acts that He did. Matthew 3:16-17 sa pagpapatuloy ng ating binasa kanina. As soon as Jesus was baptized, He went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and He, referring to the Lord Jesus Christ, He saw the Spirit of God descending like a dove
and lighting on him. And a voice from heaven said, "This is my Son whom I love. With him I am well pleased." And he, the Lord Jesus Christ, heard it. After the event, because of the event that the Lord was humble, the Spirit of God descended and lighted on him. And the Father in heaven affirmed Jesus as his Son, beloved by him, pleasing to him. Jesus saw and heard these wonderful events. His humility and correctness made him see and made him hear. Tayo po ba nakakakita ng dapat makita? Nakakarinig ng dapat marinig? Maaaring may mga bahagi ng ating buhay na merong dapat na tayong nakita, karunungan, realization, katotohanan, pero hindi natin nakita dahil tayo nagmamataas. Maaaring merong pagtutuwid, direksyon na ibinibigay, pero hindi natin marinig dahil tayo binibingi ng ating mga kataasan, mga kayabangan. Pag tayo hindi na lumalagay sa lugar, sobrang taas ng pagtingin sa ating sarili, nabubulag tayo sa mga dapat makita. Nabibingi tayo sa mga dapat marinig. But the Lord's humility exalted him. Luke 18:14, everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Nangyayari na po ito sa sanlibutan, subalit ang malungkot kuminsan nangyayari pa rin maging sa mga anak ng Diyos, maging sa mga lingkod ng Diyos na itinataas ang kanilang sarili higit sa dapat nilang kalagyan, at least for that moment. Dapat ganito ako, dapat ako bigyan ng church ng kotse, dapat bigyan ako ng laptop, dapat bigyan ako ng malaking bakasyon, bigyan ako ng allowance, bigyan ako ng ganyan at ganito. Pero tingnan mo, may bunga ba? Ano ang bunga? Wala namang bunga, ay gustong pumitas. Kasi nagmamataas, itinataas ang sarili. Dapat ba inaw ay ganito na ako? Dapat ay umasenso na ako? Wala po bang Diyos sa langit na nakakakita ng lahat ng bagay? Isang Diyos na makatarungan na hindi ka ba niya bibigyan ng dapat mong matanggap kung talagang karapat-dapat? But a person can only known by his fruits. Sabi ni Lord, you will know them by their fruits. Huwag kayong padadaya sa mga pangako. Huwag kayong padadaya sa mga magagandang salita. Huwag kayong mga padadaya sa nakikita niyong potential, sapagkat potential parang yon. Sinusukat ang isang tao, lalot ang Kristiyano, lalot ang lingkod ng Diyos sa kanyang bunga, sa kanyang nakaraan, hindi sa kanyang ipinapangakong darating pa lang. Kasi baka tayo matanso, maraming mga tubog sa ginto. Akala mo ginto, pero hindi pala. Nung nabasa ng suka, nalaman mo, tanso. Sapagat itinataas ang sarili, nakabaligtaran ng nakakapagpalugod sa Diyos. Humility, propriety pleases the Father in heaven. Dahil ang Panginoong Yesus ay nagpakambaba, nadinig niya ang tinig ng Ama sa langit, ikaw nga ang anak kong kinalulugdan ko't aking pinakamamahal. At ang Espiritu ng Diyos ay lumapag sa kanya na mistulang kalapati, napuspos siya ng Espiritu. Nakikita, nadidinig yung patotoo ng langit na ito nga'y kinalulugdan ng Diyos. Baka tayo'y madaya, mga kapatid. Kailangan nakikita at nadidinig na kinalulugdan nga ng Diyos ang ating pagtitiwalaan. At yan ay nakikita sa bunga. At anong unang-unang bunga? Humility. Pagpapakumbaba, hindi pagtataas sa sarili. Hindi pagpuri sa iba at pamimintas sa bala ng nakapaligid. Hindi sa pagputol ng ulo ng mga nasa paligid para ikaw ang matirang pinakamataas at matangkad dahil pinugutan mo ng ulong iyong mga katabi. Hindi natutulog ang Diyos sa langit. Siya'y may katarungan at ibubunyag niya ang lahat ng ating mga kayabangan, ang ating mga kapalaluan, ang ating mga pagmamataas. May itinuturo dito ang Panginoon sa atin sa pagpunta niya kay Juan Bautista. Go to your John the Baptist. Go to the Lord's prophet, to the Lord's anointed, go to the Lord's instrument.
Siya ang pupuntahan, hindi siya ang papupuntahin sa atin. Mahirap ba sa Panginoong Jesus na sabihin, tawagin niyo si John at bautismohan ako dito? Pero siya ang nagsadya. Siya pa nga ang anak ng Diyos. Pero siya ang nagsadya doon sa lingkod ng Diyos. 2 Kings 1, 9-10, meron pong isang haring palalo. Ang lakas ng loob na ipatawag ang propeta. Then he sent to Elijah a captain with his company of 50 men. Biruin nyo, isang kapitan sa hukbo at may kasamang 50 sundalo. The captain went up to Elijah, who was sitting on the top of a hill, and said to him, "Man of God, the king says, come down." Sabi ng kapitan, lingkod ng Diyos, pinatatawag ka ng hari, manaog ka. Elijah answered the captain, "If I am the man of God, may fire come down from heaven and consume you and your 50 men." Then fire fell from heaven and consumed the captain and his men. Isipin ninyo. Sabi niya, lingkod ng Diyos, bumababa ka dyan, pinapatawag ka ng hari. Sabi naman ng propeta, kung totoo ang sinabi mo na ako'y lingkod ng Diyos, kung ganon ako'y pinagpapalat pakikinggan ng Diyos, nawa ay umulan ng apoy at masunog kayong lahat dyan. And instantly, umulan ng apoy at nasunog nga silang lahat. Isang leksyon, huwag nagmamataas, huwag ipinapatawag ang lingkod ng Diyos, kahit ka donor, kahit ka nagbibigay. Do not make God's servant come to you unless you are bedridden or in prison. Alam niyo ng Diyos, kaya malaki yung itinuturo niya, visit the sick, visit those in prison, kasi alam niya hindi makakalapit sa mga lingkod ng Diyos. So sa ganung mga pagkakataon, dapat ang lingkod ng Diyos ang lumapit. But on all other instances, you go to the servant of God, just like Jesus did. Siya na nga yung hari ng mga hari, ginawa niya, tapos tayo pa ang hindi sumunod doon. Let your John minister to you. No matter how superior you may feel, no matter how superior you may think of yourself, or no matter how superior you may actually be, submit to God's chosen servants. Hindi komot meron kang PhD in English literature, ayaw mo nang umattend sa Bible study na hindi makapronounce ng F ang teacher. Kasi hindi naman grammar school yon. Ngayon, siyempre maganda kung nakaka-pronounce ka ng V at F. Pero huwag mong hayaan na yung edukasyon mo at yung sa palagay mo yung mataas mong kalagayan ay maging hadlang para ka magpakumbaba sa presensya ng lingkod ng Diyos. Kung siya man ay hindi nagkaroon ng pribilehiyong magkaroon ng mataas sa pinag-aralan, kung siya ang ginagamit ng Panginoon, ay magpakumbaba ka. Nakita niyo po yung qualification ng Panginoon at ni John the Baptist, pagkalayo-layo naman noon, sobrang layo, pero siya ay nagpakumbaba. Si John ayaw nga sabi niya, hayaan mo na, itong marapat, itong tama, gawin natin. Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to their authority. Gaano karaming mga anak ng Diyos ang nag-o-obey sa kanilang leaders at nagsasubmit sa authority? Kutakot-takot ang pakiusap, tapusin niyo po ang message, tapusin niyo ang closing prayer, tapusin niyo ang closing song. Ang mga anak ng Diyos, pag naisipang tumayot, umalis, alisan na, di baling maabala yung ibang nagwa-worship pa. Liban na lang, of course, sinisikap nyo lamang na umattend ng service, pero magtatrabaho pa kayo mamayang 10 o'clock, papasok pa kayo sa inyong opisina o sa mall o kung sa kayo namamasukan, o kailangan nyo isugod sa ospital dahil pumutok ka inyong abdo. Pero ba't hindi matapos-tapos ang worship service? Ayaw masiksikan sa pinto, nagkakandara pang lumabas, ba't nagmamadali? Yung bang simpleng-simpleng pakiusap na yun ay napakahirap sundin. Sabi, obey your leaders and submit to their authority. Gaano karaming mga assistant pastor, mga choir director, mga Sunday school teacher o principal ang hindi sinusunod ang kanilang pastor. Nagre-rebellion. Gusto magtayo ng sarili nilang mga kaharian. Obey your leaders and submit to their authority. Whoever aspires to be a leader must first be obedient to his own leader. Kaya kung hindi siya obedient, nakikita nyo na, hindi ito ang material to become another leader. Huwag tayong mapadaya sa mga pangakot magagandang mga salita. Si Hitler may napakagandang magsalita, subalit napahamak ang halos ay kalahati ng mundo dahil sa ganda niya magsalita at mga nahikayat na sumunod sa kanyang mga panunukso. Ano po ang sabi ng Hebrews 13:14? They keep watch over you as men who must give an account.
Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Masyado pong casual ngayon ng maraming Kristiyano. They obey only as their convenience allows. They obey only as they deem fit. But on all other areas, ang sarili na nila ang kanilang sinusunod. Kaya nawawala yung kapangyarihan ng church, nababawasan yung kapangyarihan ng fellowship ng Panginoon na dapat sana isang marching, conquering, victorious army. But what happens to an army when there is insubordination? It will collapse. That's why it is important to obey the chain of command. What else does the Lord teach us through His humility? Be sensitive to moments that require submission and humility. Do not be consistently high or glorious or above others. Do not desire to be above others. Ang itinuturo ng Panginoon, magpaligsahan kayo sa pagpapakumbaba, hindi sa pagmamataas, hindi sa pagyayabang. Maging sa mag-asawa, mga kapatid. Hindi ba higit lalo kayong mai-inlove sa inyong asawa kung siya mapapakumbaba sa inyo? Hindi ang yabang-yabang niya. Hindi yung tinatrato kayo na para kayong basahan. Yun na lang gusto niyang panoorin ang mahalaga, yung gusto niyang panoorin hindi na. So siya ang may hawak ng remote parate. Naranasan niyo na bang iabot sa inyo ng asawa, oh, eto ang remote darling, ikaw naman ang masunod. Hindi. Ako nagbabayad ng kuryente. Ako may hawak ng remote. No? Naging mas mahalaga na ba sa inyo kung anong ayaw niya, giniginaw na pala siya, gusto niyo yung temperature ng aircon, kayo naman gusto niyo parang nakanong kayo sa Alaska. So magbalot ka dyan, gusto ko malamig. Hindi ba nawawalan yung pag-ibig, unti-unting nababawasan ng konti-konti, pero patuloy na nangyari yan, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon, mamaya, gusto na makipaghiwalay sa inyo? Kasi wala nang mahanap na iibigin. But if we outdo one another in being humble, especially mag-asawa, sa palagay ko 99% ng mga paghihiwalay mababawasan. Yung pagpapaka-humble. Hindi pagka nagagalit na, nagsusumbatan. Ako ang kumikita dito, dinampot lang kita sa lusak. Nagsusumbatan. Ang ganda-ganda ko nung araw, pinakasalan kita, etong nangyari sa akin. Kaya nawawala ang pag-iibigan because people become proud. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment. Ibig sabihin ng sober, yung hindi laseng. Sabi yung iba, laseng ang pagsukat nila sa sarili. Nalalasing sila, hindi tama ang kanilang judgment. Akala nila ang taas-taas nila, akala nila ang runong-runong nila, akala nila ang galing-galing nila. Sabi, think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. So mahalaga po, lagi tayong magpakumbaba. Pwedeng magaling na magaling tayo sa isang area of our life, pero on all other areas, may mas magaling na sa atin. The more specialist you become, the less you know about everything else outside of your area of specialty. Kaya dapat mas magiging humble ka pa. May 3 kang buhol-buhol na PhD, mas maging humble ka, siguradong wala ka ng oras para pag-aralan ng ibang bagay. So sa mga bagay na yon, mangmang ka. Kaya dapat tayo ay mapagpakumbaba. What else does the Lord teach us? Be proper. Lumagay sa lugar. Kung ikaw ay may organisasyon, ikaw ay isang may sinusundan, maging masunurin. Meron ka ng mga pinamumunuan, mamuno ka talaga. Hindi ka naman makapamuno. Hanggang doon na lang ang kaya mo, dahil hanggang doon ka lang, ayaw mo pang may ibang mamuno sa mga tao. Wala tuloy mangyari sa lahat. Because a leader can only bring his people up to where he or she could go. Kung hanggang doon ka lang, hanggang doon na lang ang iyong leadership. So you must allow others to minister. Hindi mo sosolohin. Lalagay tayo sa lugar, mga anak, igalang ang mga magulang. Mga magulang, mahalin ang mga anak. Respect God's chosen servants. Nakita nyo, pinaulan na ng apoy. Itatanong ko nga sa Diyos kung meron pa akong ganong prerogative din, magpaulan ng apoy. Marami na sigurong natupok, buti na lang at hindi ko naiisipan ng mga bagay na yan. At kung wala ay mabuti siguro dahil the human nature will say, Lord, tupukin mo siya, tupukin mo siya.
Because so many people can break a pastor's heart in so many ways. Because you always expect your leaders to be supermen. Lagi na lang kayo i-encourage. Ine-encourage nyo ba naman? Lagi na lang kayo uunawain ba nyo naman? Laging kayo ang i-feed, finifeed nyo ba naman? One way makipagrelasyon ang maraming mga Kristiyano. Ang motto lang nila, give me. They always get and forget. Anong gusto nila sa kanilang mga spiritual leaders? You always give and forgive. People never realize how much pain they can give their leaders because of their ambitions na wala sa lugar, because of their complaints and high esteem about themselves na hindi naman bagay, because of their rebellions and disobedience. Kaya tuloy ang mga lingkod ng Diyos, pati si Moses, sabi niya, Diyos ko, patayin nyo na nga po ako, ang dami-dami kong taong nililid. Pati si Elijah, patayin nyo na ako, Lord. Ang dami mga prophet, talaga namang narating na yata yung napuno na sa mga tao. Because people are not humble. Instead of being humble, people are proud. Of course, the Lord showed the way. And another lesson is to fulfill all righteousness. Do not cut corners. Do not insist on personalized treatment, on being exempted from the rules. Maraming mga Kristiyano lagi gusto exempted. Meron lang tayong evangelism class, pwede ba exempted na ako dyan? Sa growth na ako pupunta. Gusto lagi exempted. Magaling ako sa pinanggalingan ko, leader ako, pero malay namin dito kung saan ka nang galing. So we like to be sure. So can you not obey the rules? If everybody would like to be accommodated, ang gulo na ng mundo, wala nang susunod sa batas. Even religious personages and VIPs can be guilty of this. Ayaw sumunod sa mga regulasyon. Pag magpe-pray na ang elder, ang pastor, o mag-pray na kayo, pwera na siya, hindi na siya makikipray. O mag-fast kayo, mga prayer warriors, pero yung siya hindi nagpa-fast. Exempted, the Lord showed the way. He got his feet wet. He led the people. So behold Jesus, the humble one, the proper one. Know and live by what is proper. Kailangan doon po tayo nananahan, tumitindig doon sa tama, sa correct, sa decente. 2 Corinthians 8:21, for we are taking pains to do what is right, not only in the eyes of the Lord, but also in the eyes of men. Gawin ang tama. Tama bang itaas ang sarili, ibaba ang iba? Tama bang pintasan ang iyong organisasyon para magmukha lang na ikaw ang tama? Tama bang pagmukhain mong masama ang iba para lang pagmukhain mo ang sarili mong mabuti? Kung meron po tayong mga tanong na dapat itanim sa ating laging isip, pwede nyong idikit sa inyong refrigerator, isulat sa inyong mga bulletin board. A beautiful question to always ask is it proper? Is it proper? Merong isang rebellious teacher, merong isang rebellious na assistant, merong isang rebellious na ganito. Is it proper to support them? Is it proper? Tama ba? Yun ang itanong. Is it the proper way? May nagmamataas, papalakihin mo palalo yung ego. May nagrereklamo, lalo mo pang susulsulan. May nagagalit, lalo mo pang gagalitin. Is it the proper way? Or should we give balance? Kaya kung minsan may mga tao nagpapakounsel sa inyong lingkod, kung minsan gusto na yatang sumama ang loob, akala laging kinakampihan ko yung kanilang isinusumbong. Pero di ba yun ang tama? Pag may nagsusumbong sa'yo, pag may nagagalit, bigyan mo naman siya ng balance, bigyan mo naman, baka naman hindi ganon, baka ganito naman yung ibig sabihin ng kinakalaban mo. Hindi yung gusto mo lang kampihan ka ng kampihan ng kampihan. At siyempre, pag yung kabila naman ang kausap, ganon ka rin naman. May kabutihan naman siguro ito, isipin mo rin, baka naman nagkakamali ka. Maliban na lang ang gusto nyo sa counselor, sul-sol. At kakampihan kayo lagi agad. Di hindi tayo nagka-balance. Kaya ba nagpapa-counsel, tatanungin ko, teka muna kapatid, gusto mo bang humingi ng payo o gusto mong humanap ng kakampi? Linaw-linawin mo kung anong pakay mo. Kasi kung kakampi lang ang hanap mo, hindi ka dito dapat maghanap. Maghanap ka sa iyong mga kaya mag-anak. Alam niyo naman, maraming ka mag-anak, bulag. Kahit ano na ang ginagawang kasamaan ng mga anak, kakampi pa rin.
Kahit anong kamalian. Nakakita na ba kayo ng magulang na yung anak ko kasi masama na-influence tuloy yung mga kabarkada niya? Wala pa akong nadinig na ganun. Mabuti ang anak ko, masama ang mga kabarkada niya, siya ang na-influence. Siyempre, yung mga magulang naman ng kabarkadang yun din na sinasabi, mabuti ang anak ko, yung kabarkada na yun ang masama. Dapat ang mga magulang hindi bulag. Maraming mga kasamaan ng ating mga anak ay hindi tuloy na puputol, hindi na itatama dahil kinukonsente. Lagi na lang inuunawa. But look at the Lord Jesus Christ. His humility teaches us that if we are wrong, we are wrong. If our children are wrong, let's admit it. Hindi yung lagi natin yan na ipaglalaban. Hindi natin kailangan ng kakampi. Ang kailangan natin yung katotohanan, yung tama, yung mabuti. So the Lord, the Lord is really very lovable. What He did by going to John accomplished another thing. He honored and endorsed John. Si John ba naman na mula pa sa pagkabata ay nagtitiis na hindi kumain ito, hindi uminom noon, hindi gawin ito dahil siya isang lingkod ng Diyos? So the Lord endorsed him before everybody. Look, I am Jesus of Nazareth, the Son of God, but I submit to His baptism. In-honor niya yung lingkod ng Diyos. Of course, a practical lesson we can learn is to honor God's faithful servants. Remember, faithful servants. Hindi lahat ng servants faithful. 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church well. Merong well, ha? Hindi basta nagdidirect. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Especially those whose work is preaching and teaching. To honor, the Lord did that to John. He honored John. Kaya tayo po, kung sinasabi nyo, great kayo, marunong kayo, magaling, the truly great can do good by lifting others with their attention, with their presence, with their recognition. Kung kinikilala kayo ng lipunan na achiever, mahusay, magaling, tapos nagsasubmit kayo sa isang Bible study leader na maaaring simpleng tao, at least during the Bible study, no? Binibigyan nyo siya ng encouragement. Binibigyan nyo siya ng dangal sa harap ng maraming tao. Pero yung hihiya-hiyain ninyo, sa palagay nyo, mas marami kayong alam, paglalaroan ninyo at lilituhin nyo nagtuturo sa inyo, kaya marami tuloy natatakot magturo. Then you don't advance the work of God. If there is really glory in your personality, if that is really possible at all, rub your gold on others. Kung kayo isang mahal na tao, by attending a Bible study, you glorify the group and you honor the leader. Nakakatulong kayo. Kaya bilib na bilib po ako sa ilang mga taong talagang dapat kinikilala na sila, bantog na bantog. Halimbawa si Dr. Lucrecia Casilag, National Artist for Music. Pero kitang-kita ko po siya sa kanyang mga kilos, kung may mga struggling musicians, mga nag-uumpisang musical groups, pupunta siya, makikinig, a-attend, dadalo. Hindi siguro para matuto pa siya dahil napakarami na niyang alam, pero kung ano man ang meron siya na dangal, inililipat niya doon sa kanyang pinupuntahan para umattend siya. If you think you're a very important person, then you should go to events that are not so important so that you can give importance to it and so that you can encourage people. It is important to be like that, to be supportive. Meron naman akong isang kilala na sikat din on a national level sa pagsasayaw. Pagkatapos merong isang nag-uumpisa palang magturo nung sayaw sa isang seminar. Pagkatapos magturo, tumayo siya at sinira niya lahat yung itinuro nun. Sabi niya, ako ang authority, hindi ganyan, ganito dapat. Nakasbasag siya ng puso ng isang nag-uumpisa pa lamang. Hindi naman ikamamatay yung nadinig ng mga nakinig, hindi niya kailangang ibahin dun sa oras na yun mismo. Ito yung maling paggamit ng authority or glory. If you think you are very good, encourage those who are just starting. Don't kill their enthusiasm. Kaya mahalaga yung pagiging mapagpakumbaba. And we should love the Lord for His humility, for His propriety, His social correctness, and to love the Lord for His respect for the system. Meron siya respeto doon sa system. And if you're going to love people for humility, for their propriety. Being.
Nakakita na ba kayo ng bagong panganak na bata? Suspense eh. Kasi yan ay bubuhatin patiwarik. Hawak sa paa. Tatampalin sa kanyang likuran. At kailangan siyang umiyak. Kailangan siyang huminga. Para ibig sabihin siya'y buhay. At napakalaking suspension. Tawagin natin yon na unang hinga. Yun ang unang hinga to receive mortal life. Kasi pagka hindi huminga, napaka mapanganib. Baka hindi magtuloy yung buhay na sana'y sinimulan nung siya isinilang. Tawagin natin ang pagtanggap ng hinga na yun na unang hinga. The breath in Genesis was the unang hinga. It was earthly life given to humans. Not yet the pangalawang hinga, the eternal life, na ibinigay ni Jesus after the resurrection. But don't ever think at this point that it was given only at the historical time after the resurrection, because the work of Jesus had always been retroactive. Ang pagpapakilala ay laging nasa sa panahon, sa lahat ng lugar, lahat ng dako, sa iba't ibang paraan. But that is another topic. Genesis 2:8-9. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put a man he had formed. And according to the story, many trees grew there, but there were two special trees. At ngayon, magbibilang tayo ng puno, tulad ng nagbibilang tayo ng hinga o hininga. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Tawagin natin silang dalawang puno, tree 1 and tree A, hindi tree 2. So, para hindi tayo malito, let's picture this in our minds. Tatlong puno. Kasi iikot ang kwento natin sa dalawang hinga at tatlong puno. Puno A, hindi puno 1, is the tree of the knowledge of good and evil. Yan yung may bungang hindi dapat kainin, ipinagbawal na makain. At dahil hindi yan ang main character ng kwento, hindi siya 1 or 2. Dahil dalawa lang mamaya, ang katumbas ng breath 1 and 2, itong punong ito tawagin nating A. Just for convenience. So, anong tawag sa kanya? Lakasan nyo naman. Kunwari eager na eager kayo sumagot. Kunwari challenging yung sagot na mahirap sagutin. A. Okay? So, siya yung kinain ng dalawa. Ngayon, merong tree number 2, which is actually in our counting, tree 1. The tree of life. The tree of eternal life, na dapat sana doon sila pipitas, pero hindi sila doon pumitas, nang pinitas nila yung A, na disqualify sila ito lang pumitas sa tree 1. Ngayon, merong number 3 na tree. At yan yung cross. Why? Because in the New Testament, in the original Greek, they call it tree, not cross. The word cross, English translation lang yun. At yung mga naging translation into Latin, even into Tagalog na krus, galing sa English translations or the other non-Greek translations. Pero tatlong puno ang pinag-uusapan. Ang totoo, the history of humankind and redemption goes from 3 to 3. Yung tatlo lang na yan. So, 3A, the tree of knowledge of good and evil. Itapat natin sa kanya yung breath na unang hinga, na pang mortal life lang. And then you have tree number 1, which is dapat for breath number 2, eternal life. Pero hindi nga dyan pumitas, kaya hindi nagkaroon ng eternal life, na-disqualify pa pumitas. Therefore, God sent Jesus. Napako sa tree number 2 para buksan uli ang daan sa tree number 1 of eternal life at magkaroon ng breath number 2, the breath of life. Do we follow? Tatlo lang yan. Tandaan nyo, kasi magpapabalik-balik tayo dyan. Genesis 3:6-7. When the woman saw that the fruit of the tree, when the woman saw that fruit, she was tempted.
She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate. Tandaan, kumain sila from 3A. Nagkagulo. Binabawal kasi yun eh. For whatever reason, bawal yun basta. Genesis 3:17 to 19, nung malaman na ang ginawa nila, to Adam, God said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree, about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Human life becomes hardship. At maraming isinunod na description kung ano-ano yung hirap na yon. Sabi, cursed is the ground because of you, until you return to the ground, meaning until you die. Since from it you were taken, for dust you are, and to dust you will return. Yung pag-return ng tao sa dust, yung kamatayan, ay hindi siya talaga direct na sinasabing, dahil kinain mo, naparusahan ka tuloy. Yun talaga ang nakatakda. Kasi wala namang ibang nakatakda sa kanila eh. Isang breath lang yun eh. Yung breath to have mortal life. Pero sana, kung sila ay pumitas dun sa eternal life tree, dapat magkaroon sila ng breath number 2, the breath to eternal life. Pero, na-disqualify sila dun sa tree number 1 dahil ang inatupag nila ay kainin yung bunga ng 3A. You follow? Dapat malinaw yung plot. Genesis 3:22 to 24, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also, makapitas din, from the tree of life and eat and live forever. Sabi nila, the man is now in a fallen state. Disobedient stage. A disobedient kind of life. Hindi siya dapat mabuhay forever. Therefore, dapat ituloy yung original plan lang ng mortal life. Dust will return to dust. He will die. At hindi siya dapat mapayagang makapitas din sa tree number 1 kasi pumitas na nga siya sa 3A. Hindi dapat makapitas doon. So the Lord God banished him. Pinalaya sila sa Eden. From the Garden of Eden, they were banished. He placed on the east side of the Garden of Eden cherubim, anghel, and the flaming sword flashing back and forth to guard, to block the way to the tree of life. Pinalaya sila, pinalabas para malayo doon sa puno ng tree of life. Doon sa puno ng life for eternal breath. Hindi lang sapat yun, pinabantayan pa sa cherubim with a flaming sword, flashing back and forth. Walang papasok, walang lalapit sa tree of life. Now, eternal life is out of reach. Before the gulo, pwede sana. Humans were created mortal, yes, but with the tantalizing possibility to eat from the tree of life. Kasi hindi pa naman sila binabawalan. Pero merong sinabing, ito, huwag niyong gagawin. Pag kinain niyo yan, mamamatay kayo tulad ng nasa original plan lamang. Ibig sabihin, you will skip the possibility na makakain dyan sa tree of eternal life to receive the breath of life. There was this tantalizing possibility to share with never-ending life. Pero sabi, hindi na dapat mangyari yan. How can they be given eternal life in this kind of disobedient state? But because they ate from the forbidden tree of knowledge of good and evil, humans would now die according to original plan. Luke 23:35
33 to 46, balik tayo sa puno, number 2. The tree, the cross at Golgotha. When they came to the place called Skull, they crucified him there. Now, Jesus was crucified on the cross, which is really called tree. 1 Peter 2:24, he himself bore our sins on the tree. And remember, this is tree number 2. Acts 5:30, the God of our fathers raised Jesus, whom you have killed by hanging him on a tree. Back to the cross, the other criminal said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Kingdom ang sinabi niya, ha? Jesus answered, I tell you, today you will be with me in paradise. Ba't hindi niya sinabing in the kingdom? Because Jesus was referring to the Garden of Eden, where the tree of life became bawal puntahan. Now that Jesus in this tree of life, tree number 2, sabi nung naniniwala sa kanya, dalhin mo ko sa iyong kingdom. Sabi niya, ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. We will travel back in time to that Garden of Eden, where the tree of life was denied, and now through faith in me, and represented by this cross, by this tree of life, I will take you to eternal life. You can now eat of the fruit of life. So sa pagsabi niya ng paradise, hindi lang niya pinag-usapan yung future na pupuntahan ng mga taong may buhay na walang hanggan, ibinilik sa past, kaya retroactive eh. At lahat ng mananalig kay Kristo, sa mensahe ng Diyos that were given in various forms and ways all throughout time, makakabalik sila doon sa eksena na yun sa paradise. In other words, madidelete yung kwento ng forbidden tree that brought death at mapupunta sila doon sa tree of life that brings life. Meanwhile, back to the crucifixion, darkness covers the land. The death of Jesus on the cross had cosmic effect, symbolized in the story by that darkness, by the lindol. Bumuka ang mga libingan, naglabasan ang mga bangkay doon at nabuhay na muli. It was so universal, so cosmic, so tectonic, that you would know that something of universal importance happened on the second tree on the cross. History is rewritten. Meron pang nangyari, the veil closing off the Holy of Holies in the temple is torn from top to bottom. The part of the temple called Holy of Holies that represented the presence of God was sealed off from the people by a very thick curtain that hung from ceiling to floor. Walang pumupunta doon. Kaisa-isang high priest lang once a year. Pag meron pa siyang mga mali, mamamatay siya bigla. So, nung namatay si Jesus, napilas ang kortinang ito mula taas hanggang baba. Ibig sabihin, wala nang harang patungo sa presensya ng Diyos who is eternal. In fact, very symbolic, yung anghel na humaharang sa pagpunta sa tree of life could very well symbolize that curtain, or they are one and the same. Natanggal yung anghel na nagbabawal, nabuksan yung kurtina, now grace is available. Eternal life becomes available through the work of Jesus. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. So mga puno at mga hinga actually, ang hinge ng kasaysayan of redemption. At the cross, actually called tree, it appears that death had won. John 21:18, matapos si Jesus ay nabuhay, early on the first day of the week, the tomb was found
empty. Walang laman ang libingan. Now Mary stood outside, crying. Jesus said to her, "Mary." She turned toward him and cried out, "Teacher!" Jesus said, "Go to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, my God and your God. Now we have become family. My Father is your Father, my God is your God. Where I'm going, you are going." Hindi na kayo babawalang lumapit sa Tree of Life. Hindi na kayo haharangang lumapit sa Holy of Holies. Now we are family, because to those who believe in Jesus, He gave the right to become children of God. So Mary Magdalene went to the disciples. "I have seen the Lord." And she reports His message. In the upper room where the disciples hid in fear, John 20:22, Jesus came and breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Ang pangalawang hinga. Yung unang hinga para sa mortal life, ang pangalawang hinga, eternal life, earned by Jesus for all who believe. Romans 8:11, God raised Jesus from the dead. The Spirit who raised Jesus will also give life to those in whom He lives. So ang Espiritong nagbigay buhay kay Jesus ay Espiritu yung magbibigay buhay din sa lahat ng nilalang na tinatahanan ng Espiritu ni Jesus. Unang hinga sa creation gives life on earth. Pangalawang hinga sa resurrection gives life in eternity. Dalawang hinga, dalawang puno. Ang ganda-ganda ng parallelism. John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Hindi lang earthly life, kundi heavenly life din. Hindi lang heavenly life, kundi earthly life din. Yun ang ibig sabihin ng full life. Kaya si Jesus, hindi lang siya concerned about, may sakit po ako, o magtiis ka, sa langit ka nalang bumawi. No, may sakit ka, pagagalingin na kita ngayon. Sabat po, kahit sabat pa, kasi may sakit ka, you must have a full life. Pagagalingin na kita ngayon. Yun ang full life. Future, past, and present. Eternal. Yun ang effect ni Jesus. Kaya sabi niya, today I will bring you to paradise. Not only to heaven, kasi yung concept ng heaven parang future pa yun pag namatay ka na eh. Pero yung paradise, babalik ka pa sa past. Ire-rework, buburahin, ide-delete yung pagkakamali sa 3A para makalapit ka sa 3.1 through 3.2. Nagbibilang pa yung iba yata, 3 puno lang. 3 lang eh. 1 Corinthians 15:45, the first Adam became a living being, mortal, dahil nga ang hinga sa kanya mortal. The last Adam, Jesus, became a life-giving spirit. He became an eternal life-giving spirit. So the whole concept here is eternal life. Eternal life, or the tantalizing prospect of having it in the Garden of Eden, was lost. But now, that tantalizing possibility becomes very, very, very doable again through the work of Jesus. But remember, may retroactive effect yan. Hindi lang yan doon sa historical time. But as I said, that's another story. So ang tunay na tanong, pag kinonsider mo ang mga punong ito at ang mga hinga na ito, isa lang talaga. How to receive eternal life? Kasi doon lang nagpaikot-ikot yung kwento sa eternal life that was lost and then regained. So, paano magiging effective sa buhay natin yan? John 17:3, now this is eternal life,
that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So in a nutshell, eternal life is in knowing the Father and the Son. Parang madaling sabihin, to know, to accept, to believe, to receive. Pero napaka-complex ng idea. It's very abstract, very philosophical, hindi madaling magagap, hindi madaling ma-methodize. But still, the idea is, know and believe in the Father as Jesus reveals Him. Importante yon. Not only to know the Father, but to know the Father as Jesus makes Him known. Kung paano siya ipinapakilala ng anak, doon dapat natin sa paraang yun makilala ang Ama. Hindi sa ibang paraan, hindi sa ibang channel, hindi sa ibang media, kundi sa pamamaraan ng pagpapakilala ni Jesus. John 11:25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, beyond physical death, sa kabilang buhay. Those who believe in me will live beyond physical death, kahit mamatay ang katawan na yan, at mabubuhay sila maging sa kabilang buhay. So believe in Jesus, in His person, teachings, and deeds. John 1:12, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God, therefore to share in eternal life, therefore to eat from tree number 1. Pag naniwala ka kay Jesus, binibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos, to share in eternal life, therefore to eat from the tree which was forbidden, but now made available again. John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Pabalik-balik siya, believe me and the Father. They will not be judged, but has crossed over from death to life. Some find Jesus' words in John too abstract. Parang abstract painting, hindi laging madaling maintindihan. So Jesus Himself made them very practical. Matthew 19:16-22. A man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Ang ganda ng tanong, the most important question. What should I do to get eternal life? What good thing should I do? Hindi niya sinabing, what thought should I understand? What philosophy must I unearth? What religion should I join? What ritual must I do? Hindi yun ang tanong. Very practical, para understandable and doable. What good thing must I do to get eternal life? Jesus replied, if you want to enter life, keep the commandments. Pero parang bugtong pa rin eh. Kasi ang daming commandments. Which ones? Sabi ng rich man, he inquired. And then Jesus replied, narrowing down the list almost to manual form. You shall not murder. You want to enter eternal life and you're asking what good things should you do to enter eternal life? Eto, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. Honor your father and mother and love your neighbor as yourself. Oh, mahirap pa ba yan maintindihan? Wala ka ng bugtong na sosolven, puzzle na lulutasin. Wala ka ng philosophy ng hahalukayin. Ayan na, manual na. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabi niya, itong gawin mo, and you will have eternal life. Remember, si Jesus na nagsasabi nito, huwag na kayo mag-imbento ng ibang tatanungin o ibang hahanapin o ibang sagot. Si Jesus na yung sumagot. Huwag na kayo lalayo dito. Kung talaga naghahanap kayo ng eternal life. All this I have kept, the young man said.
What do I still lack? Jesus answered, if you want to be perfect, go. Sell your possessions and give them to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. That's the highest point. Sabi ni Jesus, follow me. Don't only believe in what I say, but do what I do. What does Jesus do? He loves people. He heals the sick. He feeds the hungry. He accepts the outsiders. He forgives the fallen. He picks up those who are downtrodden. Sinasali niya mga puwera, ina-uplift niya yung mga kinakawawa ng iba, pinapakain niya mga gutom, pinapagaling niya may sakit. Sabi niya, follow me, do this, at ano mangyayari? And you will have the eternal life you're asking for. Hindi ritual, hindi formula prayer, hindi membership in any organization, hindi uniform, hindi damit, hindi set of beliefs, hindi statements of faith. Sabi ni Jesus, do this. At masasagot ang tanong mo, you will have eternal life. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Ang yaman ni sayang. Nalungkot siya, umalis. We don't know if he changed his mind somewhere along the line kasi hindi na isinama sa kwento. Pero sana, nagbago siya ng isip at naisip din niya yung siya ang nagtanong, siya yung sinagot, di sundin niya yung sagot. So how to have eternal life daw? Jesus answers, unfolds in 2 steps. Keep the commandments. Jesus listed. Nilista na, nilimit na, inilagay na lang doon sa doable. Huwag ka na mag-invento ng iba kasi si Jesus na ang sumagot. Live a life of righteousness and love. Kasi pag kinuha mo yung common denominator na lahat ng sinabi ni Jesus na gawin, it boils down to loving people. Huwag kang magnakaw, huwag kang mandaya, huwag kang magtaksil sa iyong asawa, huwag kang magsinungaling, do not deceive people, honor your father and your mother. It really is about loving others. So in a nutshell, Jesus was saying, if you want to have eternal life, love people. Siyempre, kasama na yung love God, and love your fellow man. Then Jesus goes deeper. One thing you lack, come, follow me. In other words, gawin mo itong lahat ng sinasabi ko sa iyo. Pero mahirap itong sundin sa marami. Kaya kung minsan, hinahanap na lang natin yung mas madaling formula ng religion. Magsuot ng ganitong kwintas at meron ka ng eternal life. Magsuot ng ganitong kulay sa ganung araw. Magmiyembro dito, magmiyembro doon. Gumawa ng ganitong ritual. Pero hindi yun ang sagot ni Jesus. Sabi niya, do this, love people, follow me in loving people. John 1:18, no one has seen God, but the one and only Son has made Him known. Walang tunay na nakakilala, nakakita sa Ama, kundi ang Anak. Kaya kung meron tayong sagot na kailangan, kay Jesus natin kunin, wag kung kani-kanino. Siya ang tunay na nakakaalam ng daan dahil siya ang daan. God's clearest communication is through the Son. Filter everything through Jesus para hindi ka maligaw. Acts 17:25, He Himself gives everyone life and breath and everything else. Earthly life is given but temporary, therefore it must be lived wisely. So dalawang life ang pinag-uusapan natin, earthly and eternal. Given by the mortal breath and the eternal life breath. Both lives are precious. At habang nandito ka pa sa earth, pahalagahan ang earthly life. Hindi ito lalampasan, hindi ito babaliwalain dahil gift ito ng Diyos. Follow Jesus. Leave the false shepherd. Leave darkness. Leave death. And follow Jesus unto life.
You have received two breaths, dalawang hinga, dalawang hininga. Between the two breaths, we live. We have mortal life and we have eternal life, and we have both those lives. Live between them well. Huwag kang maging extremist. Huwag doon ka lang sa mortal life, huwag ka lang doon sa eternal life. Live to the most, to the best, sa parehong realms. Sulitin ang earthly life. Huwag ubusin, sayangin sa worry, sa obsession with fear of death. Huwag ubusin sa otherworldliness. Heaven can wait. Ang haba-haba ng eternity. Di ka mauubusan yan. Huwag kang magkandara pa. At tupagin mo rin yung now. Kasi kung nandito ka pa, ibig sabihin gusto pa ng may likha na nandito ka. Huwag mong maliitin at baliwalain ang earthly life. Yung mayamang lalaki, sinabi sa kanya, go, sell your property, give them to the poor. Pero hindi lahat ng mayaman na mananampalataya sa Diyos ay inuutusan nun. Kaya lang inuutos sa kanya yon para ma-realize niya na, ay, akala ko lang pala sinusunod ko ang Diyos, pero may iba pala akong Diyos, itong pera ko. Kaya gustong patunayan yun so sige nga, ibenta mo nga lahat ng property mo kung talaga sumusunod ka. Malungkot siya, hindi niya ginawa. So, ibig sabihin, hindi totoong ginagawa niya lahat yung sinabi niyang ginagawa niya. Hindi niya talaga inuuna ang Diyos. Kasunod ay natanggalan din ng takot sa maraming bagay. To be with Jesus means to have no fear. Kaya hindi bagay sa mga Kristiyano yung marami pa mga fears o kaya hindi man lang nababawasan o humihina ang mga takot nila. More of Jesus means less fear. Pag sobra tayong natatakot, alam na natin ang dapat na reseta, dagdagan ang pananalig, dagdagan ang paglapit kay Jesus. The choice is yours. If you're going to be afraid or if you're going to believe. How do we go to the point as to not have fears? Have no dark or dirty secrets. Malaking takot ang ibinibigay ng mga sikreto natin, lalo yung mga marurumi at madidilim na mga sikreto. Mga krimen na nagawa, mga pagkukulang, mga pagtataksil, pandaraya, pagnanakaw. You create even your own shadows. At ang mga taong may mga malalakit, madidumit, maruruming mga lihim ay maraming takot sa buhay. John 18:20, but Jesus told him, I have spoken freely in front of everyone. I have not said anything in secret. Mas maraming sikreto ang tao, mas maraming dapat itago. Mas maraming dapat ikatakot na mabunyag. So don't be blackmailable. Ang nabablockmail lang naman yung merong malaking lihim Nasa takot niyang mabunyag, babayaran niya ng anuman, susuhulan niya, tatakpan niya ang bibig ng sino mang gustong magbunyag sa kanya. Blackmail draws strength from people's secrets and fears of being found out. Kahit pa yun ay political, social, or emotional blackmail. Numbers 32:23, you may be sure that your sin will find you out. Lalabas at lalabas ang totoo. Mabubunyag at mabubunyag ang katotohanan. So no fear means no deception. Gusto mong mabuhay ng malaya sa takot, huwag ka mandaya. Huwag ka magnakaw. Huwag ka mang-umit. Huwag ka manlinlang. Dapat totoo ka, hindi ka fake. 1 John 2:27, His anointing is real, not counterfeit. At yan ay isa sa mga pinagmumula ng lakas ng loob ng Panginoon kasi totoo siya. So in your life, don't be blackmailable or how not to fear being exposed. Look at the positive side of being found out. Freedom. Kung meron kayong lihim na malaki, bawasan ninyo ang mga dalahin yung takot. Huwag na kayong sobrang matakot na mabisto kasi pag nabunyag na kayo, makakalaya na kayo finally. Kung minsan hindi nyo naman papalayain ang sarili nyo, binubuhat nyo yung malaking lihim na yan forever, and then may nagbunyag sa inyo o bigla na lang na-expose, alam nyo ang tunay na effect noon?
Aside from the momentary discomfort, kahihiyan, pag-uusig, pagbabayad, ang tunay na matagal na bunga sa buhay nyo nun, kalayaan, lumaya kayo sa pagtatago. People who have many secrets have many fears. And so, set yourself free. John 8:32, the truth will set you free. From what? From falsehood and ignorance. From hiding. From needless suffering. From fear itself. Kaya kung meron kayong dapat ipagtapat nyo na. Para matapos na ang inyong pagdadala. Kung dapat kayo magbayad o magmulta, magbayad kayo at magmulta. Dahil kahit hindi kayo nagbabayad o nagmumulta, mas malaki pang binabayad nyo sa pagtatago ng isang sikretong nagpapahirap ng inyong loob, lumilimita sa inyo, naggagapo sa inyong buhay. How else do you get to a lifestyle of no fear? Have no weakness. In other words, have strength. Be perfect on your own. Pero alam naman natin lahat, mahirap maging perfect. Mahirap maging strong because even God remembers that we are dust according to Psalm 103:14. So, have strength borrowed from Jesus. Isang weakness natin yan. Isa natin yan na kinakatakutan na meron tayong weakness. Ang solusyon, maging malakas ka. Sarili mong kalakasan o kung kulang, humingi sa Panginoong Jesus. You want to be free from your fear of being weak? Accept your weakness, your imperfection, and depend on Jesus after you have done everything that you could. Improve yourself, strengthen yourself, fortify yourself, and then for all else that is missing or lacking, ask Jesus to fill you. Matthew 7:1, ask and it will be given you. Sabi ng Panginoon. 2 Corinthians 12:10, because when I am weak, then I am strong. Ito ang realization ni Paul. Sabi niya, ang dami-dami kong kahinaan at kahit anong gawin ko, hindi ko mapalakas yung kahinaan na yon. So dumarating ako sa puntong wala na akong magawa kundi iasa na lang kay Jesus yung kahinaan. At dahil iniasa ko yung kahinaan, naging kalakasan, therefore I will celebrate my weaknesses because as long as I submit my weaknesses to Jesus, they become strengths. So isuko sa Panginoon. Weakness surrendered to Jesus becomes strength. So, huwag mabuhay sa takot na hindi ko to kaya kasi kaya ni Jesus. Baka mamatay ang asawa ko, hindi ko makaya. Kaya ni Jesus at tulungan ka. Baka magkasakit ako at maghirap, hindi ko kaya. Kaya ni Jesus at tulungan ka. Paano ko ako'y nabigo? Paano ko may nangyari sa akin? Paano ko nasunog ang aking bahay? Nalugi ang aking negosyo? O nawala ang aking papa? Kaya ko ba? Kaya mo. Basta nagpatulong ka sa Panginoon. Philippians 4:13, I can do everything through Him who gives me strength. Kaya yung mga iba sa takot na mawalan, hindi na lang nagsisikap na magkaroon. Sa takot na iwan ng lover, hindi na lang nagkakaroon ng lover. Sa takot na iwan ng kaibigan, hindi na lang nakikipagkaibigan. Sa takot na malugi, hindi na lang nagdenegosyo. Sa takot na mabuhay, pinapatay na lang ang sarili quietly every day. But must you live in such kind of fear? Your strength becomes your weakness when you put Jesus in the equation. So, don't be afraid to live. Get a life. Mamuhunan. Pagtubuin ka ng Panginoon, salamat. Kung nalugi ka, you and the Lord can handle it. Nawalan ka, you and the Lord can handle it. Dapat lang ang hindi mo mawala sa buhay mo si Jesus. At pupunan niya, palalakasin ka sa lahat ng bagay. How else do you have no fear? Have no false image. Kakambal na kapatid yan nung dapat totoo ka. No false projections, no lies. Therefore, be truthful. Yung nagyayaman-yamanan ka, hindi ka naman talaga mayaman, so takot kang mabisto. Yung wala kang pera, may mga kasama ka, magkakainan, ayaw mong aminin, so sabihin mo, busog ka. Ba't di mo nalang sabihin, wala akong pera. Kung ililibre nyo ba ako, di kakain ako. Kung hindi, antayin ko na lang dito sa labas. Yung nagtatali-talinuhan ka, may joke, hindi mo naman naintindihan, nakikitawa ka dahil tumawa na yung iba. Kasi hindi mo naman naintindihan kung bakit nakakatawa yun. May nadinig kang isang word na hindi mo maintindihan, nagpapanggap ka na intindihan mo pero nakaka-insecure. So why don't you just be truthful? Do not deceitfully hide your weakness so you have no false image to keep.
Of course, we mean essential and fundamental weaknesses, not cosmetic. Hindi naman kasalanan na may peklat ka, takpan mo. Lagyan mo ng makeup. Hindi naman kasalanan na numinipis yung buhok mo, dinagdagan mo ng extensions. Hindi yun ang mga sinasabi nating huwag takpan. Cosmetic lang yun. It has no moral value at all. It's only aesthetic. But in big things in your life, be truthful so you don't have to hide anything. Admission sets free. Hindi ko alam ano ba yon? Pakipaliwanag. Hindi ako marunong ng ganyan, pakituruan ako. Hindi ko po naintindihan ang utos ninyo. Pwede po bang ulitin ninyo? Kaysa magpanggap ka na intindihan, susundin mo, mali yung ginawa mo, napagalitan ka, namultahan ka pa. It creates a lot of fear. Romans 7:18-19, I know nothing good lives in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do, this I keep on doing. Paul speaking. Sabi niya, alam niyo yung gusto kong gawing mabuti, yun naman ang hindi ko magawa-gawa. Yung masamang ayaw kong gawin, ang totoo, doon na lang lagi umuwi, yun ang nagagawa ko. At dahil inaamin niya yun, parang sugat na tinatanggal ang takip para malinis, malanggas, magamot. Hindi pwedeng takpan ng sugat at asahan mong gagaling. Hindi pwedeng takpan ang mga kamalian na hindi na itutuwid dahil ito'y hindi na maitutuwid pa kailanman. Admission could also win sympathy, if not understanding or even support. Pag inaamin mo, mas meron pa mga simpatya sa iyong tao. Alam niyo mga kapatid ko, ang dami niyo mga katangian. Aba ang talino niyo, o ang yaman ninyo, o ang ganda ninyo, o napakamatagumpay kayo, maraming mainggit sa inyo. Doon sa mga potensyal na mainggit, makabubuting umamin kayo ng ilang mga kapintasan. Sa mga kumari mo na inggit, yaman ka ng yaman, pwede mong masabing, alam mo, ang totoo niyan, hirap na hirap ako kasi ang dami-dami ko ring kargo. O pwede mong sabihin, ang dami-dami ko ngang pera pero hindi kami nagkakasundo ng asawa ko. Yung totoo lang. Pag nakita ng mga tao na mga kandidatong mainggit sa inyo na meron din kayong mga kulang at mga kapintasan, mababawasan yung inggit nila, baka maging supportive pa sila sa inyo. Maling-mali yung mga tao na nagkikreate ng Superman, Superwoman image. Yung I can do everything, I can handle everything, ang talino ko, ang galing ko, ang husay ko, efficient ako. Actually, wala namang matutuwa sa inyo kundi amon nyo kung pinapakinabangan kayo dahil ang galing-galing nyo at ang husay-husay nyo. Pero yung mga karaniwang tao, mga kaibigan, kapwa manggagawa, maiinis pa nga sa inyo yan So hayaan nyo nang makita ng mga tao yung mga pingas. Pag kami naiinggit dahil ang ganda-ganda mo, ipakita mo yung peklat mo. Ito nga, operasyon ko. May peklat akong pagkalaki-laki. Yung, ay, may peklat pala siya. Natuwa pa ngayon siya na may peklat ka. Hindi na siya mainggit sa'yo. Pero yung nagpapa-impress ka sobra, puro maganda lang ang pinapakita mo, yung mahusay lang, yung kalakasan mo, walang matutuwa sa'yo. It's wrong to always project a Superman or Superwoman image because you will only inspire jealousy. But when you show a little bit of your weakness, when you admit little bits of your imperfections, people tend to be kinder to you. Waiter, gutom na gutom ka, gusto mong madali. Alam mo, meron akong diabetes, bumababa na yung sugar ko. Ayan, namamatay na ako. Pakidalian mo naman. Pakadalian. Pero yung pag-aamu-amuhan ka lang, bibilisan mo. Baka hulugan pa niya ng ipis yung sopas mo at tanggalin niya ulit pag malapit na sa'yo. It's always good to admit a little bit of imperfection because the truth is, may imperfection naman talaga tayo. Ipakita mo, yung mga inggit na inggit sa mukha mo, siguro nagbobotox yan, siguro nag-stem cell yan. Ipakita mo yung mga kulubot na sa malayo hindi kita para makita na, ay, may kulubot din naman pala siya. Alam niyo yung mga tao, pag nakakita sila ng mga kapintasan nyo, sumasaya sila. Pero pag mukha kang perfect, nabubwisit sila sa inyo. So, bakit mo sila inisin? Show a little bit of this and enjoy your life. And work hard at being what you should be instead of hiding what you are. Nakakapagod magpanggap.
Maraming calorie at energy ang nauubos sa pagpapanggap. Ba't hindi nilang ubusin yon sa self-improvement? Mapapagod ka rin lang itago yung totoo. Ba't di ka nalang magpagod na gawing totoo yung image mo? How else do you have no fear? Have no loss. Isa sa mga takot natin, mawalan, manakawan, maagawan. So you don't want to fear? Don't lose anything. But you will say, imposible naman yun. Sabi nga ng iba, something's lost and something's gained in living every day. Sure. So have no loss, or how do you have no fear? Don't be afraid. Be ready to lose things. To lose people. To lose ideas. Natatakot ka na baka kung magmahal ka ay mawala din siya. Hindi ka na lang tuloy magmamahal. Eh di magmahal ka, pero ihanda mo loob mo na pwede siyang mawala. Pwede siyang agawin ng kapitbahay, o agawin siya ng kamatayan, o agawin siya ng iba niya mga pangarap. Pero at least 1, 2, or 3 days, nagmahala na kayo. Huwag kang matakot na mawala yon, o maghanda ka na pwedeng mawala. Ganun talaga. Don't be too attached. But the other extreme is not to be attached at all. Be attached, but be ready to be detached when the time comes. Because nothing is forever. Nothing could be borrowed from the earth forever. Ibinabalik lahat. Pati ang inihiram mong tubig na iniinom, ipapawis mo rin o ilalabas na rin sa iba't ibang paraan ng iyong bodily functions. Lahat ng kinain mo, ilalabas mo rin. Walang nahihiram forever. Yung tubig na ininom mo, sandali lang yan sa loob ng katawan mo, ilalabas mo rin yan. Tao, bagay, karangalan, kasiyahan, puro hiram. Huwag kang matakot magsole na hindi ka na tuloy gustong manghiram. Manghiram ka, at pag oras na ng solian, isoli mo. 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. Exaggeration siyempre yan. Ibig sabihin, do not love it to the point that you are enslaved and you are already tortured just by the idea of losing it. Hiramin, at pag oras ng solian, isole. Having no fear is having nothing to lose or the readiness to lose, therefore no deep attachments. Tanggapin mo sa simula pa lang that nothing is forever. How do you have no fear? Have no defeat. Lagi kang manalo. Always be victorious. But again, you will tell me, imposible naman yon. So how do you have no fear of defeat? Either you always be victorious or be ready to be defeated. Do your best. Pag natalo ka, sa mo natural. You don't win all the time. You win some, you lose some. Something lost, something's gained every day. Yung iba ayaw na lang matalo, hindi na lang sila tuloy tumatakbo sa karera, hindi na lang sila nakikipag-compete, hindi na lang sila nabubuhay. Join, at kung natalo ka, of course. May mga araw na talo ka, may mga araw na panalo ka, at tanggapin mo sa fact na mas madalas talo. Kasi by virtue of statistics, isa lang naman ang nananalo. Sumali ka sa beauty contest, ikaw ay 17th runner-up. Pwede na yun. Kasi hindi ka na sumali kahit kailan sa takot mo. So either you have victory or be ready not to win all the time. When you always do your best and that somewhere in your heart you are ready not to win all the time, you will be happy and you will be fearless. Ecclesiastes 9:11. The race is not to the swift or the battle to the strong, but time and chance happen to them all. Sabi, hindi ko mo mabilis kang tumakbo, mananalo ka sa karera. Hindi ko mo makalakas ka, mananalo ka sa giyera. Ecclesiastes 9:11, Contemporary English Version says it better. We each have our share of bad luck. Inaalat lang talaga. Inaalat ka, di sorry. Next time naman, baka iba. Tuwing sisikat ang araw, o tuwing lulubog ito, no matter what time of the day you start working and living, always be ready to win, but always be ready to lose. Participate in life. Give your best. You don't always get the best back. But when you always give your best, you will never get the worst.
ang batting average mo magiging mataas. How else do you have no fear? Have no pain. Diyan tayo takot sa pain. Have a painless life. But then again, you say, hindi naman pwede yon. Sabi ng Ecclesiastes 2:23, all of man's days, his work is pain and grief. Even at night, his mind does not rest. So ang tao talaga may kakambal na mga hirap at sakit. So how do you experience a life of no fear? Well, have no pain, which is impossible, or develop and have a high threshold and tolerance for pain. Takot ka masaktan, edi huwag ka masaktan, pero imposible, masasaktan ka rin, pues mag-practice ka. Develop some callus protection. Parang paa na laging nakakaskas ng sapatos, nagkakakalyo. Yung kamay na laging gumagawa, nagkakakalyo, para hindi na siya laging masaktan. Lagyan niyo naman makalyo yung puso nyo here and there, para hindi kayo maramdamin. Ganun talaga ang buhay. Be ready to get hurt. Pag nagmahal ka, be ready to get hurt. Pagka nagnegosyo ka, be ready to get hurt. Kasi lagi nang merong akala mo kung sino. May bibiling hindi magbabayad, may supplier na hindi magsusupply o magde-deliver on time. Laging merong paraan para tayo masaktan. Kung magiging sensitive ka at balat sibuyas, wala ka nang gagawin araw-araw kundi umiyak. O magtatago ka sa loob ng lungga para di ka na masaktan muli. Buhay ka nga. Pero anong klaseng buhay naman yun? Yung nakatago ka lang sa loob ng lungga. So ganoon talaga ang buhay. Lalo kung susuong ka sa romance o business o competition, be ready to get hurt. Enjoy the fun, enjoy the pleasure, enjoy the joy, the happiness, but be ready to get hurt. Patay na lang ang hindi nasasaktan. Habang nasasaktan ka pa, meron ka dapat ipagpasalamat. Ibig sabihin, buhay ka pa. Nakakaramdam ka pa. Huwag kayong magulat kung may problema o hirap ang buhay. Because we live in an imperfect world. 1 Peter 4:12, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you. Ba't kayo nagugulat? Nagdurusa kayo. Natural lang. Kasama yun sa buhay. How else do you have no fear? Have no nightmares. Huwag kang magkaroon ng mga bangungot, mga takot, but this might require avoiding sleep. Therefore, impossible. So therefore, dapat no sad, no bad, no dark imaginings. Pero kahit naman anong iwas ang gawin mo, sumasagi pa rin sa isipan mo ang mga nakakatakot, mga hirap ng loob. So ano na lang gagawin mo? Either have no nightmares, which is impossible, or just choose your focus. Binangungot ka, nagising ka, edi uminom ka ng tubig, matulog ka ulit, hoping that you will dream of nicer things. Or always refocus when the view is ugly. Pag sumasagi sa isipan natin yung mga nakakatakot na bagay, di naman talaga naiiwasang sagian ka kuminsan, pero huwag mo nalang patagalin. Itabuhin mo agad, palitan mo ng mga magagandang bagay. Hindi natin laging napipili kung ano ang mga isipin na dadaan sa pagitan ng dalawa nating tenga. Pero napipili natin kung alin yung pagtatagalin, kung ano yung i-entertainin. Philippians 4:8, keep your minds on whatever is true.